Narito po tayo ngayon sa tanggapan ng NDRRMC dito po sa Camp Aguinaldo kung saan nga po patuloy na ginagawa o sinasagawa ang pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan kaugnay pa rin po ng gagawin o ginagawa nilang pagresponde dito sa naganap na pananalanta ng bagyong Yolanda at hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy po nakakaranas ng gutom, uhaw at kawalan po ng iba pang pangangailangan, partikular ng gamot. Ito po mga residente, hindi lamang po ng Tacloban City, kundi pati na sa iba't ibang bahagi ng Visayas na tinamaan po ng bagyong Yolanda. At yung mga residente nga po dito ay nananatili po sa ganong sitwasyon kung saan wala pong kuryente, gasolina at maging linya ng komunikasyon. Katunayan, meron pa pong mga bayan na hindi pa po naabot ng tulong o di kaya po ay ng ibang mga rescuer. Partikular po kahit na malapit doon po sa bayan ng Palolete na isa po yun sa mga unang naabot ng QRT na lugar. Yung pong mga bayan ng Dulag, Tolosa, Abuyog, yan po yung mga malalayong bayan na hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin po naabot ng tulong. Marami pa rin po tayong kababayan na humingi ng tulong upang malaman na buhay po sila at sa pagkakataon pong yan ay yung pong mga sulat na ipinadala ng mga nakausap nating residente ay ipinost po sa website ng GMA News para malaman po ng mga kamag-anak nila na naririto sa Maynila na nasa maayos silang kalagayan. So kung meron ho kayong kamag-anak ay tingnan nyo po sa GMA News Online yung pong mga pangalan, baka po sakali na isa po doon ay nakapag-abot sa atin ng mensahe o sulat. Samantala, pinag-iisipan po ng Malacanang na isailalim sa state of emergency ang probinsya ng Leyte dahil sa tindi ng pinsala ng bagyong Yolanda. Nasa state of calamity na po ang ilang lugar doon, kabilang ng Tacloban at Ormoc. Narito po report ni Julie Segovia. Nakabibingi ang tila sumisipol na hangin sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Ormoc City. Ang kisame ng mga gusali, walang kalaban-laban sa hagupit ng bagyo. Ang mga taga-Ormoc, tulong-tulong para iligtas sa mga hindi na kayang lumikas ng mag-isa. Baka sa mukha ng mga biktima ang takot at pagod. Sa gusaling ito muna sila sumilong, pero halos bumigay ito sa tindi ng hangin. Paglipas ng bagyo, tumambad ang katakot-takot na pinsala. Mga sirang tulay, halos umapaw na ilog. Sa mga kalsada, walang gusaling di nagtamo ng pinsala. Bagsak ang mga kilalang landmark ng Ormoc gaya ng Ormoc City Superdome at City Hall. Sa tabing dagat, dapa ang mga bahay na gawa sa kahoy at light materials. Puspusan ng operasyon para malapatan ng lunas ang mga sugatan. Gaya ng ibang lugar na sinalanta ng Yolanda, walang kuryente at nagkakaubusan na ng supply ng pagkain at malinis na tubig. Mula sa ere, bakas ang lawak ng pinsalang tinamo ng Leyte. Ibang-iba na sa itsura nito, ilang araw lang ang nakakaraan. Nasa ibabaw na po tayo ng Tacloban City at sama pa rin ang panahon. Kaya lang nakakaiyak yung mga makikita mo sa baba habang sinasagawa namin itong aerial inspection. Hindi may paliwanag itong devastation na tinamo ng syudad na ito. At yung atmospheric pressure na mababa na yon, hinahatak nun yung tubig papaitaas. Kaya yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba ng storm surge sa tsunami. Yung low pressure area plus action ng malakas na hangin, yun ang nagtutulong para umangat yung tubig, itaboy sa lupa at bahain yung lupa. Kaya dahil sa nagbagsak ang poste, ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, malaki ang epekto ng posisyon ng mata ng bagyo sa tindi ng hagupit nito, partikular sa bahagi ng Tacloban at Palo. Nagiba naman ang seawall ng isang barangay sa Vera Catanduanes. Sa Biliran, dapa rin ng mga bahay, lalo na yung mga nasa tabing dagat. Kahit ang Kapitolyo, di nakaligtas sa pinsala. Ayon kay Governor Gerardo Espina Jr., 5 ang patay. Marami ring sirang bahay sa ilang bayan sa Antique. Ngayon lang daw sila nakaranas ng ganito kalakas na bagyo. Julio Segovia, GMA News.